Mga good news sa PhilHealth ngayong 2026 na dapat ay alam nyo. Bukod dito, may mga pinalawak na mga benefits at sa dulo ng video, ipapaliwanag din natin ang tungkol sa zero balance billing o halos wala na kayong babayaran. Unang-una ay ang amnesty sa interest sa unpaid contribution. Ito ay isang one-time general amnesty para i-waive ang interest sa mga hindi nabayarang kontribusyon ng mga membro at employer para sa period na, take note, mula noong July 2013 hanggang December 2024. Ibig sabihin, kung pasok kayo sa mga dates na yan, wala nang mga interest ang mga taon na hindi mo nabayarang kontribusyon at ang basic contribution na lang ang iyong babayaran. So sa mga nakalaktaw ng contribution dyan, ito na ang pagkakataon nyo na magpa-update. Ito ay para mabigyan ng mas madaling pagkakataon ang mga hindi nakabayad para makasabay sa hulog at maiwasan ang penalties. Susunod, mas malaki ang pondo ng PhilHealth para sa taong ito. Ayon sa 2026 National Budget, halos 129.8 billion para sa PhilHealth, kasama ang naibalik na 60 billion na dating inalis mula sa kanilang pondo. Kung natatandaan niya na tinanggalan ng 60 billion, ngayon ibinalik na. Ito ay para mapaigting ang benepisyo at pag-address ng Universal Healthcare Goals. Mamaya ipapaliwanag ko rin ang tungkol sa Universal Healthcare Program. Ang pondo ay tinawag ng gobyerno bilang pinakamalaking pagtutok sa healthcare para sa taong ito para sa mga mahihirap at vulnerable na miyembro ng PhilHealth. So anong ibig sabihin nito? Mas malaki ang pondo, mas malawak ang serbisyo at may dagdag na benepisyo ito para sa lahat ng mga services sa mga miyembro. Mas mataas ang support para sa mga sakit sa puso na karaniwang may malalaking gastos. Ito pagka may heart failure ka, no? Kamukha ng PCI, coronary intervention, emergency services at inter-facility transfer. Kasama rin dito ang cardiac rehabilitation. Kung di pa kayo nakakapag-apply sa PhilHealth, may video na rin po tayo niya kung paano tayo kumuha ng ID number online para sa mga first-time member. Ilalagay ko rin po ang link sa description para i-click nyo na lang at mapanood anytime. Susunod po ay ang Z Benefits o Z Benefits Package para sa mga may malulubhang karamdaman. Kasama dito ang kidney transplant. Mas mataas ang coverage kasama ang living donor procedure. Kasama na rin po ang peritoneal dialysis. Malaking tulong ito para sa may mga malulubhang kondisyon at nangangailangan ng matagalang paggamot. Mas marami ang pwede magpakonsulta o consult at magpagamot ng hindi nakakatakot sa bill. Ibig sabihin, hindi nyo dapat intindihin ang inyong bill. Kamukha ng outpatient emergency care, coverage sa mga urgent care cases sa ER, kahit hindi required na 24 hours na confinement. Take note, kahit hindi 24 hours ang confinement. Ang consulta benefits package naman ay extended na rin. Kasama na ngayon ang mga outpatient treatment sa tuberculosis, malaria, sa HIV, sa AIDS, kasama na rin yan, at mga animal bites. Dito kasama na rin ang preventive oral healthcare services. Okay, basic lang po yan. Una, dental checkup, ang cleaning, fluoride varnish, sealant, yung pag may mga butas ang inyong ngipin, emergency tooth extraction, pag emergency lang po yan, at iba pa. Pediatric optometric services. Ito naman ay ang mga eye exam para sa mga bata na 0 to 15 years old. Kasama na rin po yan sa package at libre na rin po. Ang physical medicine and rehabilitation. Ang coverage nito ay para sa physical therapy at assistive devices, lalo na sa ating mga senior citizen na nangangailangan ng mga ganito, katulad ng wheelchair, walker, crutches, yung mga saklay, at ang canes, yung mga tungkod. Makakatulong ito lalo na sa may mga disability o recovering ng injury. Programang gamot naman at inilulunsad. May mga kasalukuyang roll-out o gumugulong pa hanggang ngayon ang gamot program. Yan yung libreng gamot hanggang halaga ng annual allocation per member at inaasahang mas maraming access point nationwide, lalo na sa mga accredited pharmacies at health facilities pagpasok ngayong taon na to. So sa ngayon patuloy pa rin na nadadagdagan ang mga accredited pharmacies.
So wala tayong increase sa premium ngayon 2026. Take note ha, ayon sa PhilHealth, walang dagdag na contribution o premium rate ngayong 2026 kahit na pinalawak na ang mga benepisyo. Bahagi pa rin ito ng pagtatapos ng gradual rate na under sa Universal Healthcare Law. So eto na, zero balance billing. Ito yung pinakabago. Ang zero balance billing ay isang patakaran sa ospital at PhilHealth kung saan wala ka nang babayarang cash sa ospital. Zero talaga ang lalabas sa bill mo. Take note ha, walang babayaran. So sino-sino ang sakop nito? Karaniwan mga indigent, sponsored members ng PhilHealth katulad ng mahihirap na pasyente na nakalista sa DSWD. Yan po yung nasa listahan ng DSWD. Mga senior citizen kasali rin dyan at iba pa. So saan ito applicable? Sa lahat po ng mga government hospitals at member ng DOH. So take note ha, hindi lahat ng private hospital ay may zero billing. So zero balance billing. Mas mainam na tanungin niyo muna ang ospital kung sakop sila ng zero balance billing. Tandaan, ang mga private hospitals ay hindi obligadong magbigay ng zero balance. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share niyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.